Okay, so short ride lang tayo for today. Try lang din natin yung ganitong klaseng setup for tawag dito din sa 360. So konting review lang. Gusto ko ipakita yung bagong nilagay natin dito, yung YSS. Oh my god, dito yung canister nya na bagong for MT-09. So in order natin yun sa Motoscoot. Thank you Motoscoot. Tapos nilagay natin. So sabi ng father ko, since siya yung nag-break in talaga, maganda na daw yung play ng maganda na daw yung play ng suspension. So yun, ruta natin is pupunta lang tayo ng Congressional Shell, tapos ikot lang ng QAV habang matest lang natin yung dampening skills ng YSS. So, let's go. So, naka-record yung ko. Okay, so mukhang condition talaga tong motor na to. Hindi na ako marunong magmotor. Oh, shit. Tignan mo yung uulan. Tignan mo yung iuulan. Tignan mo yung iuulan. So far parang feeling ko para akong nakataas yung puwet ko. Paumbok siya. Ang ganda. Sarap talaga ng nito. Oh, shots. No way, dude. Oh my, ang ganda nung niya. Oh, damn. Oh, damn. Ganda. Ang ganda ng feeling yung ISS. Halatang ko high quality talaga siya. My lord. Sulit yung pag-upgrade natin to ISS. Oh, e-bike, let's go. So, dadaan muna tayo saglit ng Shell para pa-full tank tong motor. Legit, ang ganda. Oh Lord. Oh Lord. Ibang-iba yung play ng MT-09. So, dun sa mga nagtatanong kung mag-upgrade ba tayo, kung sulit ba yung upgrade, ngayon pa lang sabihin ko sa inyo, sulit na sulit yung upgrade ng Öhlins. Ito yung first gen pala na MT-09. Ito yung first bike namin ng father ko, big bike, first big bike namin ng father ko, the Yamaha MT-09 with the YSS na suspension. So eto na tayo, full tank na. Ito-try na natin siya. Ito kasi yung pinakaalam ko talagang malubak na daan dito sa amin. Pero so far, pag yung mga minor na mabilis kami matagtag gamit tong motor na to, hindi talaga siya nagtatagtag eh. Ayan no, ibang iba. This is amazing. Kasi kapag mga ganyan, mga itong uneven pavements, kapag yung old niya, dating setup niya, talagang nararamdaman mo siya. Like ito, as in sakit ng katawan and everything, kasi magbabounce siya eh. Aside siguro sa dahil na siya, na-adjust na siya yung suspension niya. Sa lahat ng mga may MT-09, nag-iisip kung bakit matagtag yung MT-09 nila, or I don't know the new variants, kasi dahil ito yung pinaka first gen, talagang matagtag siya. I don't know yung mga bagong ngayon kung meron silang bagong technology for the MT-09, pero sa mga first gen owner, second gen, sulit mag-upgrade ng
ng tawag dito ng YSS na suspension. So if I were you guys, yun, you can you can upgrade if you want. So yun, ito talaga yung first bike namin ng father ko sa yung MT-09. Dito talaga kami nagsimula. So kung akala namin, actually pagkabili ng father ko ng Tiger 850 niya, na try yung Tiger 850, ibebenta na sana namin to. So dahil sentimental value plus mababa na rin yung resale value niya, dahil ano pa to, 2008. What did you say? 17 model. So yun, kaya hindi na namin siya ibebenta. Pero legit sa mga MT-09, MT-07 first gen users, if you want na mag-upgrade kayo ng suspension YSS. So sa price naman, for the price of this YSS rear suspension, it's around 50,000, 40 plus 45, 40 to 50,000. From here, baka probably I'll grab a coffee siguro doon sa Congressional, ay doon sa ano siguro doon lang sa may Visayas, tapos yun na, uwi na ako. Trinay ko lang talaga to. Grabe, kakaiba rin talaga tong motor na to. Namimiss ko na rin talagang gamitin to dito sa city, kasi ang bilis-bilis lang niya isingit-singit, unlike yung 10R ko. Ang hirap ng isingit. Sarap talaga ng Acra sa pandinig, unlike yung M4 ko, masakit sa tinga. Masakit sa tinga yung M4. Can you be more slower, my friend? Oh no. That's it for today. Thank you guys. If you like this content, please subscribe and like and comment on the comment below. So yun, thank you guys. See you next time.